kaibigan, Professor Zulkifli Wadi. Prof, napapanood ka po sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila. Ako po si Jen, kasama po si Madeline Villar. Magandang umaga po, Prof. Ay, magandang umaga naman, Jen at Madeline. Kayo po ba nasa Mindanao ngayon, Prof? Wala, nandito lang. Kadagaling ko lang, I think, a week ago. Oo. Ganun po. So, hindi kayo butante dun sa mga lugar na sakop ng plebisito ngayon? Hindi. Ganun po. Prof, anong nakikita niyo pagkatapos nitong plebisito? Manalo man ang yes or no? Well, obviously, pag manalo yung yes, ay ayon sa yung plano ng peace process, ay uupo bilang a transition authority ang Moro Islamic Liberation Front sa loob ng 3 years, 3 taon. Opo. Ngayon, pag hindi matuloy, pag hindi manalo, which is medyo hindi yata, hindi yata highly probable yun because medyo, except po Cotabato yata ngayon at saka ilang mga incidents sa Basilan, sa Isabela, mukhang smooth naman yung pagkandak ng plebiscite sa ibang mga probinsya. O din pa natin alam to dahil kalahating araw pa lang naman eh. Tama po. Pero Prof, so kung hindi kung hindi matuloy, ibig sabihin status quo. And wala yata sa plano pa ng MILF kung anong gagawin nila, but eventually matutuloy yung nakaupungan yung by election this coming June, tuloy yung election sa ARM. But then I think ang parang plano talaga ngayon ay pag nanalo yung yes, uupo bilang transition authority ang Moro Islamic Liberation Front para itawid yung bagong autonomous region na Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao sa 2022. Pero sa inyo po experience, alam ko nakikipag-ugnayan din kayo sa mga ating kababayan dyan. Tanggap ba ng nakararami na ang umupo ay itong si Vice Chairman Jaafar bilang siyang head ng transition government, Prof? Well, katunayan, magkasama kami sa isang talk show, I think 3 or 4 days ago. Ang sabi niya, around 85% daw yung nakikita nilang boboto ng yes sa plebiscite. Pero as to kung sino yung uupo bilang transition authority, kung sino sa mga liderato ng MILF, parang hindi pa yata napag-uusapan yan ng maigi. Ganun po ba? Opo. Kasi sa mga balita po, may balita po ngayon, Prof, hindi ko lang po alam kung kumpirmado to. Ang balita lang po, ang isa sa atas hinihanda na maging head ay itong si Vice Chair Jaafar. Well, kung magkaganon, kumbaga, extension na rin lang yan ng position niya ngayon bilang chairman ng Bangsamoro Transition Commission. Tama po, tama. Matatranslate lang yan into Bangsamoro Transition Authority. Opo. So kung halimbawa, ang liderato ng NILF ay si Jaafar ang paupuin nila, so ibig sabihin magtutuloy yung position niya bilang chairman ng DTC at magiging chairman ng DTA. Opo. Internal na yan sa liderato ng NILF. Opo. Curious lang ako, Prof. Anong mangyayari kay Governor Mujib Bataman? Well, simulat sa poll, nagpakita na naman ng suporta si Mujib Bataman, ang regional governor ng ARM, doon sa Bangsamoro Organic Law, at sinasabi na hindi siya hadlang dito. So, halimbawa, pag nalaman ng resulta, na siguro mamaya o bukas, ang mangyayari niyan ay, kumbaga, ita-transition na ng ARM ngayon hanggang doon sa uupo bilang transition authority, yung Moro Islamic Liberation Front. Tingin ko wala namang parang issue dyan dahil sumusuporta talaga ang liderato ng ARM doon sa MILF na mamumuno sa sinasabing Bangsamoro Transition Authority. Curious lang ako, Prof. Paano kung matalo ang nanalo ang no sa Cotabato City? Mukhang masalimuot kasi ibig sabihin,
medyo di magandang sinyales sa MLS. Kasi alam niyo naman, ang Cotabato City, yan yung heartland ng Maguindanao na population dahil bago yan naging city, yan ang sinatawag na Cotabato Empire. Tama po. Kung saan yung iba't ibang mga probinsya tulad ng North Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao, dyan nang galing. Opo. At dyan din tingin ko, sinulina yung Moro Islamic Liberation Front, kailan tinatag ito ng mga bandang 80s. Opo. So ironic, kung halimbawa gusto niya mamuno, no, ng buong autonomous region, pero hindi niya kayang pamunuan yung mismong syudad ng Cotabato. Opo. Ibig sabihin, medyo kapos sa kontrol o influensya ang Mayoles dyan sa mismong syudad niya. Opo. You know? So, paano niya ipapakita ngayon, may control siya sa ibang mga probinsya at syudad kung mismong Cotabato City ay hindi kayang pamunuan ng Moro Islamic Liberation Front. Kasi noon pa man, Prof, naalaala ko sa ARMM pa lamang, lagi pong isinasama sa plebisito ang Cotabato City. Pero lagi po natatalo dyan nananalo po lagi dyan ang no sa Cotabato City. Totoo yan. Dahil nung kailan bang unang plebisito dyan? 1989. No? Nung i-ratifika yung unang Organic Act naman, 6734, hindi rin sumama ang Cotabato. Dapat kasama siya, pero natalo. Nung 2001, kung saan niratifika yung expansion ng ARM, yung old ARM, dun sa RA 9054, hindi rin sumama yung Cotabato. So, pangatlo na ito. Pangatlo na itong karanasan ng Cotabato. Kaya nga sabi ni Mayor Cynthia Giani, na bakit mo ba kami gustong isama, simulat sa pool, nagpakita ang Cotabato ng ayaw. Ayaw namin sumama sa autonomous region. At hanggang ngayon, sabi naman ng MLS, precisely. Sabi naman ng MNLF, iba naman yun. Iba yung MNLF nung panahon na yun. At iba kami, sabi ng liderato ng Moro Islamic Liberation Front. Pero nagpapakita lang dito na medyo may distinct political dynamics kasi dyan sa Cotabato. Dahil kung ikaw ba naman ay isa kang leader, isa kang mayor ng syudad, tapos bigla kang mawawalan ng pwesto dahil uupo yung kalaban mo sa politika, sa transition, tapos malamang sa 2022 dahil sa kanilang influensya ay sila pa rin ang mumuno dyan, talagang hindi ka bibigay ka agad. Isa sang ayon, Oo. Prof, last na lamang po, medyo kinakapos kami ng oras. Ano bang magiging kaibahan kapag yung dating ARMM at kapag naipasa na po itong bagong ARMM, bago pong ito pong BOL? Ang unang pagkakaiba, unang-una, ay mami-mainstream mo ngayon yung isa sa pinakamalaking secessionist threat, yung isang insurgency group dyan sa Mindanao, at magiging katuwang ito ng pamahalaan katulad ng Moro Islamic Liberation Front. So, it will really assure, in a sense, it is expected to assure political stability because instead na gamitin yung mga budget pera ng pamahalaan sa gera, ay magagamit na ito sa ating infrastructure, education, and so on. Pero in the structure itself ng Bangsamoro Autonomous Region, ang pagkakaiba nito ay magkakaroon ng parliament. Ibig sabihin, hindi na madidiktahan basta-basta ng Malacanang yung Bangsamoro area. Dahil sa dating ARM, yung arrangement ng ARM ngayon, ay kung sinong gusto ng Malacanang naging regional governor, ay sino nagiging regional governor. So in a sense, it defeats the very purpose of autonomy and decentralization. Pag yung may basbas lang ng Malacanang, nagiging regional governor. Dito sa hinuhol ng proposed na Bangsamoro Autonomous Government, ay ang members ng parliament will come from different political parties, possibly civil society group, NGO, and so on. At saka mas marami sila kaysa dun sa mga congressional district. Ibig sabihin, and they constitute around 80 members of the parliament. Which means, Malacanang has to practically control 80% members of the parliament. Unlike sa ARM ngayon,
isang tao lang ang kukontrolin mo, kontrolado mo na ang buong arm. Yung governor lang, ano po? Oo. Oo. So, ibig sabihin, mas may parang, mas meaningful, mas may spirit yung konsepto ng autonomy at decentralization dito sa BARM dahil ang pipili mismo ng kanilang leader, yung tawag nilang chief ministers, ay mismong member ng parliament. You see, so ito yung dynamics magiging pagdating ng 2022 onward. So nakikita natin, ang nangyayari lang naman dito, there will be a birth of a new political dynamics between the national government and the Bangsamoro government by 2022 and so on. So, ito lang yung bago. Maliban at the same time, yung may pondo, the Black Grant Social Development Fund, at the same time, hindi natin alam kung gaano rin ka-influensya ba ang Moro Islamic Liberation Fund dahil ibababa nilang kanilang armas at gagawin nila ng kanilang sarili bilang political parties. You see, so makikipagbakbakan sila at yung mga traditional politician doon mismo sa parliament. So it's something new wherein an insurgent group will now play the game of being part of the Philippine body politics by around 2022. Ayun. Prof, bahagi po kayo naming magandang tanghali. Maraming pong salamat sa inyo. Magandang salamat din. Mga kaibigan, Professor Wadi natin pong